galing sa DDS. Tinatandem na po nila si Bongo at si Sara. O, kanino ba ito nang galing? Walang iba kundi kay Harry Roque. Makakaila rin. Oh, ito mga kababayan. Harry Roque. Oh, ito na. Itong Bam Aquino, Robin Padilla. Ito, mga kababayan. Pakinggan niyo si Harry Roque. Magandang umaga po sa inyong lahat, ha? Well, biyernes na po, ha? Pahinga na naman tayo bukas. Oh, ito na. Kami po dito sa Dahig, kami po ay magka-camping. Kami po ay pupunta sa isang isla, 3 hours away from Amsterdam. Meron tayong kaibigan na Pilipina, married to an Indonesian, na merong, hindi naman yate, no? Meron siyang, ewan ko ba kung anong tawag doon, hindi naman talaga malaking yate, pero meron siyang parang boat at 3 oras yung Ma'am Ims Maka, totoo yan. Isla, no? Ako nakakarating doon sa islang yon at actually first time back to nature. Tignan natin kung tayo ating kababayan para sa Vice Presidente. Ito na. Siyempre, alam na naman natin kung sino ang napupusuan ng ating mga kababayan bilang Vice Presidente. Nangunguna, walang iba kung hindi si Senator Bongo. Na meron siyang 16.2%. Bongo daw. Si Raffy Tulfo na merong 14.9%. Si Bongo daw ang napupusuan bilang Vice President. Pangalawa daw si Raffy Tulfo. So, mamaya pakinggan ninyo kung sino ang itandem niya kay Bongo. Ito. Si Bam Aquino, 8.4%. Si Robin Padilla, 7.5%. At si Grace po at 6.8%. Cheese Escudero, 5.9%. Amy Marcos, 4.5%. Ontiveros, 4.3%. Kaya mga kababayan, kung napansin ninyo ngayon, instead na magtrabaho itong mga to, mas inuna po nila ang pag-iikot sa iba't ibang bansa. Kung napansin ninyo, hindi sila napapagod mag-ikot. Bakit? Kasi wala naman silang problema kasi, ano yan pera ng gobyerno ang ginagamit nila. Kasi syempre, kapag sinabi mo na, senador ka, may proyekto ka, kailangan mo magpatayo ng ganito, kailangan mag-donate ka ng gamot dito. So, syempre, yung pamasahe mo, yung expenses mo, covered yun, refunded yun sa trabaho mo. Di ba, mga kababayan? Sir Cesar, may galab shoutout po dyan, Sir Cesar. Kay Ma'am Lucille Reyes, silo po. Kaya sa totoo lang mga kababayan, kung napapansin ninyo, itong pag-iikot nila na kunwari tutulong sila, sabay pangangampanya yan. Ang literal talaga na advance campaign para sa 2028, itong ginawa ni Sara. Kasi kung tatanungin mo, nagtatrabaho ba si Sara sa Pilipinas? Hindi po. Ano ba siya? Naserbisyo ba siya sa tao? Hindi po. Yung ginagawa niya pag-iikot na akala mo si Dora the Explorer, advance campaign yan para sa 2028 election. Di ba? Ito pa, mga kababayan. Una-una, ano obserbasyon natin? Ang obserbasyon natin, dito sa top 3, 16.2, at least yung top 2 at 14.9, yan po yung tinatawag na statistical tie. Dahil meron pong plus or minus 3% ang mga surveys. So, ibig sabihin, ang mangunguna kung magkakaroon ng eleksyon ngayon for Vice President, tie pa rin yan for Bongo and Raffy Tulfo. Tapos kung titignan niyo yung mga susunod, si Bam Aquino, Robin Padilla, Grace Po, Cheese Escudero, Amy Marcos at Riz Ontiveros, halos lahat sila statistical tie. Ibig sabihin, halos lahat sila may pag-asa na maging Vice Presidente. Kasi plus or minus 3%. Pagamat ang nangunguna talaga ay si Bongo at si Raffy Tulfo. Now, syempre, ang obserbasyon natin ay nabago na kasi yung survey pagdating sa pagka-presidente. Dati, halos statistical tie si Inday Sara at saka si Raffy Tulfo. Pero ngayon, ang layo na ni Inday Sara, no? 31.4, samantalang si Raffy Tulfo, 10.3. So, needless to say, bagamat malayo pang eleksyon, ang trend ay parang lumamig na ang popularidad nitong si Raffy Tulfo para paging presidente. Pero ngayon, nandyan pa rin siya, contender pa rin siya para maging vice-presidente. So, actually, mga kababayan, ito po, sa usapin pong ito, sa ginagawa po ngayon ng mga DDS, wala na kasi silang may content patungkol kay Digong.
Wala silang may content patungkol kay Digong kasi alam na po nila sa sarili nila na hindi na makakalaya itong si Duterte, mga kababayan. So, ang bukod tanging magagawa na lang nila para mapagtakpan ay sabihin nila, kung naalala ninyo anong sabi ni Baste, si tatay daw niya okay daw sa loob ng kulungan. Maayos daw ang kalagayan. Walang problema, wala daw sakit kasi sakto naman ang pagamutan. So, yun na lang ang ipinalabas nila, mga kababayan. Bakit? Kasi nga, baka mapaasa na naman itong mga DDS. Alam nyo ba, mga kababayan, ganito ang palusot nila ngayon. Alam natin, mga Pilipino, na si Duterte wala ng pag-asang makauwi yan. Wala ng pag-asang makalabas pa yan sa kulungan. So ngayon, minamind conditioning nila yung mga putang inang bobong DDS, God bless sa inyong lahat, na si Digong much better na hindi makauwi sa Pilipinas kasi doon maganda ang kalagayan niya, kumpleto ang paggamutan. Siyempre, mauuto na naman ang mga DDS dyan. Ang sasabihin na naman ng mga DDS, oo nga, mas maganda dyan kasi alam nyo, kami dito mga nagtatrabaho sa Europe, kami nagtatrabaho dito sa Europa, ay advance po talaga ang paggamutan dito. Totoo yan, mga kababayan, correct me if I'm wrong. Kung gaano ka-advance ang paggamutan dyan. Kasi kung sakali man ay pauwi natin si Tatay Digong, tapos yung pagamutan natin sa Pilipinas, wala din namang saysay. Kung hindi ka kukuha ng private doctor, hindi ka gagaling. Diba? Kung aasa ka lang sa check-up. Diyan kasi sa Europe, pantay lahat ng tao. Ganyan ang ipapalusot nila, mga kababayan. Bakit? Much better na ikulong na lang si Digong dyan kasi mapapagaling siya sa gamutan. Pero, imamind conditioning nila yan na instead na ipauwi, papaniwalain nila yung mga putang inang bubong DDS, God bless. Na okay na lang. Di bali na nakakulong, at least magaling siya sa loob, walang sakit, kahit pumayat, healthy. Yun ang isasabi nila. Kung saan which is pinalabas yan ngayon, na si Basti mismo pumunta doon, ngayon lang kasama ni Kitty Duterte, ay magaling daw si Digong. Pinapaniwala nila ang mga putang inang bubong DDS. Naniniwala na naman ang mga DDS. Tapos ngayon, para makalimutan si Digong, para ang mga DDS hindi ma-frustrate dyan sa pag-aalala kay Digong, ito ang panibago nila na ipapakalat ngayon, eleksyon. Di ba? Ang layo pa ng 2028. Yan na naman ang babakbakan nila, Bongo Sara. Bongo Sara. Tapos titirahin nila. Titirahin nila, mga kababayan. Ngayon, siyempre, maniniwala naman yung mga putang inang bobong DDS, God bless, na di bali na hindi makauwi si Tatay Digong. At least maganda ang paggamutan doon. At least magaling ang mga doktor. Wala nang fentanyl iniinom, wala nang inject-inject. Check up lang, tapos painumin lang ng gamot, tapos na. Sa isang buwan, 2-3 beses lang iinom. Ganon ang gagawin nila. Kasi alam nila, mga kababayan, na hindi po talaga makauwi na si Digong sa Pilipinas. So, imamind conditioning nila, inuumpisahan na ni Harry Roque, Bongo Sara. Para ang mga tao, kapag nag-ikot si Bongo, ay, ang Vice President. Kapag nag-ikot si Sara, ang aming Presidente, makakalimutan ngayon yung issue ni Digong. Bakit? Kasi pilit nilang takpan yan kasi darating na po ang September 23, 2025, ang umpisa sa hearing. Para pag na-mind conditioning nila ang tao, hindi na masyadong papansinin ng tao yan. Hayaan nyo na. Alam naman namin yan. Much better na nga, dyan na si Tatay Digong para in case na kung may sakit man siya, at least dyan magaling ang paggamutan. Abangan nyo yan, mga kababayan. Yan ang sabihin nila. Ipapa-mind conditioning nila ang mga bubo at putang inang DDS na yan. God bless sa kanilang lahat. So, yun po yun, mga kababayan, So, ngayon, ipagpatuloy natin yung sinabi ni Harry Roque. Sino ba talaga ang tingin nyo na mapupusuan ng taong bayan sa 2028 para vice-presidente? Kita nyo?
para daw sa 2028 maging vice presidente. Sino ang mapupusuan? Ibabago nila ang usapan, mga kababayan, kasi wala na silang maibira. Ano pang ibira nila sa flood control na yan? Napapahiya na kasi sila kasi hindi si PBBM ang may kasalanan dyan. Which is, ang may kasalanan dyan, yung mga kongresista at senador na may koneksyon dyan sa flood control project na yan, na kung saan isinisi nila lahat kay Marcos. Ngayon na lumabas na isa-isa, walang kinalaman si PBBM dyan. Wala na silang maibira. Yung kay Lisa Marcos, nasabi nila may kinalaman daw sa pagkamatay ni Tantuco, wala silang napatunayan. Kasi puro sila fake news. Anong sunod gagawin nila? Hindi kasi nila nasiraan yung India trip ni PBBM. At saka hindi din nila masyadong manipulate, na mind conditioning ang tao nung sabi ni PBBM na kung girahin man ng China ang Taiwan, handa tayong tumulong. Natural lang naman tutulong ang Pilipinas kasi maraming Pinoy doon. Hindi nila na manipulate ang tao doon, hindi nila napapaniwala. Tapos ngayon, mga kababayan, doon naman sa ratings, hindi din nila kayang i-manipulate or i-mind conditioning ang mga tao na bumaba talaga ang ratings ni Sara. Kasi kahit tanungin mo ang tao, saan ka may tiwala, kay Marcos o kay Sara? Ang sagot, Marcos. Kasi kung si Sara ang tanungin, hindi naman nagtatrabaho, puro lang pag-iikot sa ibang bansa. Si Marcos nag-iikot pero may uwi, bilyon na proyekto. May nauwi na investment. Si Sara, ilang beses nag-ikot. Walang naiuwi kasi hindi naman niya kaharap ang mga opisyalis doon. Ang mga kaharap niya, yung mga OFW na bobo, na supporter nila, na pinapaasa nila, at mina-mind conditioning. Ngayon, tatanungin ko kayo, si Sara ba nag-ikot para sa taong bayan? Nag-ikot po siya para sa bring him home, Tatay Digong. Puro lang pamilya niya, puro lang Digong, puro Duterte. Kaya ngayon, eto na naman, mina-mind conditioning. Na itong si Bongo ay contender na talaga for vice president. Una, nakadalawang eleksyon na siya as senador, no? Yung una, nasa top 5 siya. Itong pangalawa, number 1 at 26.7 million votes. Actually, record yung kanyang boto na nakuha bilang top-notcher sa Senado. Pero gaya ng sinabi natin nung isang live natin, wala namang ibig sabihin yung pagiging top-notcher kasi nga, yung mga top-notcher sa Senado parang merong curse, hindi na nanalo bilang presidente or vice president. No? Ang mga halimbawa dyan, syempre, nandyan si Loren Legarda, na preliminary number 1, si Jovi Salonga, pinakamaraming beses na nag-number 1, at saka si Grace Poe na nag-number 1, na hindi rin nagwagi sa mas mataas na posisyon. So, bagamat wala namang ibig sabihin yung pagiging number 1 sa pagiging vice president, hindi natin mabubura na dahil nag-number 1 na nga siya itong eleksyon nito, talagang in the running na for Vice President itong si Senator Bongo. Si Bongo. At dahil bumaba nga itong Raffy Tulfo sa pagiging presidente at ngayon ay naka-statistical tie na kay Bongo, siguro pwede na rin natin sabihin na talagang in the running na rin talaga itong si Raffy Tulfo sa para vice-presidente. Pero at the same time, kung titignan mo nga yung mga ibang nasa survey, lahat sila pare-pareho lang ang boto. Lahat sila statistical tie. Itong Bam Aquino, Robin Padilla, Grace Poe, Cheese Escudero, Amy Marcos, and Risa Ontiveros, lahat sila statistical ties. So lahat sila merong more or less even chance na magwagi bilang Vice President. So sino ang tingin natin na Tandaan mo, Roque, hindi porkit si Bongo nag-number 1 at hindi porkit si Sara malakas ang pangalan ngayon. Kasi ganito, mga kababayan, malakas nga ang pangalan ni Sara. Number 1 nga si Bongo. Bakit? Hindi mo ba alam? Marami pong mga Pilipino na pro-admin hindi bumoto at the time. Kaya si Bongo ang nangunguna. Pangalawa, wag mong ismulin ang liberal. Roque, alam mo yan kasi liberal ka noon. Traidor ka lang kasi ngayon. Wag mong ismulin ang liberal. Pag si Leni Robredo, kayang punuin. Kayang punuin ni Leni Robredo kahit saan siya pumunta. Nagawa na ba ni Bongo at ni Sara yan? Hindi. Si Leni Robredo tahimik lang pero solido ang tao. Baka nakalimutan nyo, Kiko Pangilinan at Bam Aquino, hindi tumungtong sa survey yan. Ni top 1, top 2, top 3, wala yan. Pero magulat ka, pumasok hanggang top 5 sa Senado. Diba?
Tandaan mo, Harry Roque. Di ba? Sino ba ang mga maingay doon? Erwin Tulfo, Villar, sino pa? Nung last midterm election, wala kang makitang Bam Aquino doon at Kiko Pangilinan. Binababoy-baboy pa nga nila. O, ito, dagat. Wow! Dagat. Tapos, binalot ni Kiko sa litos, yung pagkain, kinain. Ang sabi nila, dahon daw ng saging. O, mga loko-loko. Litos po yun at pitsay na nilaga. O, hindi po dahon ng saging yun. Pero siniraan nila. Hindi nyo naisip. Top 1, top 2, top 3, hanggang top 5. Pasok na pasok, wala sa survey yun. Kaya tandaan mo, Harry Roque, hindi pa gumagalaw ang kakamping at liberal. Tandaan mo yan. Si Leni Robredo lang ang bukod tanging solong tumakbo na kayang tapatan si Marcos at si Sara noong 2022 election. Kung hindi nagsanib puwersa ang tinawag na DDS at loyalista, hindi mananalo si PBBM at the time. Kung si Leni lang ang katunggali niya. Tandaan mo, umabot ng 16 million si Leni. Nagsanib puwersa kasi ang DDS at loyalista. Pero kayon, wag kang mag-expect na ang DDS kayang talunin ang kakamping. Kasi bakit? Ang kakamping at loyalista ngayon, halos nagkakampihan at nagkakasanib puwersa na dahil pareho ang pananaw na si Sara kurakot. Si Digong budol. Baka yung 16 million ni Leni, madadagdagan pa yun sa mga hindi bumoto sa kanya noon na bumoto kay PBBM. Tandaan mo yan. Ako pa nga lang, kung walang Marcos na tatakbo sa 2028, kay Leni ako susuporta. Diba? Sino pa bang sunod kong susuportahan? Kung si Leni Robredo kumuha ng 16 million, nakalaban siya ni Sara, ni BBM, ni Pacquiao, ni Isko, kung sino pa yon. Kumuha siya ng 16 million solo yun, How much pa ngayon na ang daming loyalista galit kay Sara at ang daming DDS na galit na rin kay Sara at nagising na. Doon buboto kay Leni yan. Akala ninyo mananalo? Si Sara? Si Bongo? Si Leni pa lang hindi nyo kayang pataubin. Ako na nagsabi sa inyo mga kababayan, tandaan ninyo, 2022 election, napakalakas ni PBBM. Napakalakas ni Sara. Pero yung boto niya, nung Vice President si Leni at nung tumakbo siyang presidente, yung boto niya nanatili. Nanatili, walang kulang. Tandaan ninyo yun, mga kababayan. Kung naalala ninyo, nung 2016, kalaban si BBM at si Leni, nanalo si Leni. Magkanong boto, gaano kadami boto ni Leni noong 2016? Tandaan ninyo, naging Vice President si Leni. Kung talagang malakas si Digong, kung talagang malakas ang DDS, edi si Alan Cayetano dapat ang nanalo at the time. Pero bakit si Leni? Kasi si Leni, umpisa pa lang, solido na ang boto niyan. Sa 2028 election, kung hindi kayang lagpasan ni Sara ang 16 million ni Leni, good luck kung manalo ka, Sara Duterte. Good luck na lang. Sa ngayon, sa panahon ngayon, maskin INC, itatakwil ka, Sara. Bakit? Ayaw ng INC nang nagmumura. Ayaw ng INC na nagmumura. Kaya kung suportahan ng INC si Sara sa eleksyong 2028, putang ina, INC, hindi na ako maniniwala sa inyo. Di ba ayaw ninyo nang nagmumura? Di ba ayaw ninyo ng katiwalian? Kung kakampihan nyo pa si Sara sa 2028, hindi na ako maniniwala na maliligtas ang relihiyon ninyo at kayo lang ang maliligtas. Kasi kayo ang sugo ng Diyos. Tatandaan ko yan. Huwag kayong magalit sa akin taga-INC. Kung napamura man ako. Advance lang ako mag-isip. Alam ko kasi nagsamba din ako sa INC at muntik na akong tawag doon, magiging real
na INC talaga at that time. Alam ko ang pinakaayaw ng INC pagmumura, pagnanakaw, sinungaling. Gusto nila transparent. Di ba? Muntik na ako ma-convert as INC. Naputo lang yung pag-convert ko kasi mas inuna ko yung trabaho kaysa SAG. Muntik na ako madoktrinahan. Huwag kayo magalit sa akin, mga taga-INC ko na pamura ako. Kasi isa lang talaga ang sasabihin ko. Kapag susuportahan nyo si Sara sa 2028, hindi talaga ako maniniwala. Saan kayo nakakita? Ito ipakita ko sa inyo, mga kababayan. Susuportahan ba ninyo yung ganitong politician? Ha? Ito. Kasi alam ko ang ICC ayaw nang nagmumura. Ayaw ng katiwalian, ayaw ng pagnanakaw. Ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ulitin ko ha. Ang ina ninyong lahat. Ngayon tatanungin ko kayo, mga taga-INC, susuporta ba kayo sa ganyan na ugali? Magiging leader ng ating bansa, ganyan? 'Di ba? Kung nagalit kayo or na-offend kayo sa pagmumura ko, mas ma-offend kayo dun. Presidente na ang minura niya. House Speaker na ang minura niya. Ako, natural to kasi ako to. Nagmumura talaga ako. Yeah? Pero sabi ko sa inyo mga kababayan, kung ikaw ay miyembro ng INC at suportahan mo yung ganitong bunganga. Ang ina ninyong lahat. Diba? Martin Romualdez. Kahit ako mga kababayan, hingi akong pasensya sa inyo kanina sa sinabi ko na may mura na ang sabi ko, kung susuportahan nyo yung ganyang klaseng politiko, PI talaga, hindi talaga ako naniniwala. Diba? Kaya, pasensya. Pero ang sa akin lang, sino bang hindi mapapamura? Diba? Kasi ako, naniniwala ako na ang INC, kung ano yung sugo at sinabi ng sugo, yun talaga ang sinusunod. Kasi ako naka-experience ako eh. Ang dami kong kaibigan na INC na nagtrabaho sa SM. Tinulungan pa ako. Ang pinakaayaw nila yung nagmura. Pinakaayaw nila sinungaling at hindi transparent. Yun ang pinakaayaw nila. Kaya alam nyo ba kung bakit sa SM halos lahat puro INC? Kasi hindi sigsisinungaling, hindi nangungupit, hindi nagnanakaw, at hindi nagmumura. Ayaw nila ng ganun. Tandaan nyo, sa SM, totoo yan. Lahat halos ng mga empleyado sa SM, puro-puro INC. Di ba? Kaya kung sakali na suportahan nyo yung ganyang tao, di ba? Hindi talaga. Kaya nga hindi ako natuloy pagka-INC kasi ganito ugali ko eh. At saka, yung pagmumura ko, may rason. Ikaw, tanungin kita. Kahit INC ka, mapapamura ka dito. Ang ina ninyong lahat. May posisyon ka sa gobyerno. May katungkulan ka sa gobyerno. Ikaw yung pangalawa sa pinakamakapangyarihan. Yung tatay, binaboy ang Katoliko. Kung ikaw ay INC ngayon, kung kayang gawin ni Duterte sa Katoliko yan, kayang gawin ni Sara at ni Duterte sa inyo yan at sa iba pang relihiyon. Di ba? Kinaya-kaya nga niya Katoliko, sa inyo pa kaya? Di ba? Yan lang sa akin, mga kababayan. Kaya sa mga taga-INC na kinukull out ko ngayon, huwag kayo magalit sa akin. Ako'y nagsasabi lang. Kasi ako, malaki respeto ko at paniniwala sa inyong paniniwala. Ako'y naniniwala rin. Diba? So, kung ganyan man, susuportahan ninyo, hindi maganda yan. Hindi maganda. Maganyang ugali. Kasi ako, laki ng respeto ko. Ang dami kong kaibigang INC. INC ang isa sa nakatulong sa akin nung pandemic. Kaya napasok ako sa trabaho sa 7-Eleven. Kaya napasok ako sa trabaho sa Mang Inasal. Totoo yan. INC ang tumulong sa akin. Kada Biyernes, namimigay pa kami ng bigas. Diba?
Kaya sa totoo lang mga kababayan, hindi naman tayo perpekto. Lahat naman tayo nagkakamali. Yeah? Pero kung nakita mo ng mali, tutolerate mo pa. Kaya ako sa totoo lang, kung susuportahan ng INC at itataas nila si Sara, kahit si Katunying ayaw sa ganyan eh. Yeah? Kahit si Katunying. So ito yung sunod, mga kababayan. Ito yung ating isusunod ngayon na content. Ito. Wait lang ha, mga kababayan. Ito, yung panghuli. Ito, mga kababayan ha. Alam nyo ba na si Ramon Tulfo,